August 20 nang marescue ng Malabon City Police ang nagpakilalang si Huy Xin Wang na biktima umano ng kidnapping, robbery at rape. Natuntunsan ng mga pulis matapos magsumbong sa otoridad ng isa ring Taiwanese na kakilala niya. Sa kwento ng biktima, dinukot umano siya ng 7 Chinese at dinala sa barangay Potrero. Bilang ransom, hiningan siya ng pera ng mga sospek na aabot sa 7 milyong piso. 2 beses din umano siyang ginahasan ng leader ng grupo. Naaresto ang 2 Chinese na inabutan sa bahay ng mailigtas ang biktima. Dahil dayuhan ng biktima, agad nakipag-ugnayan ng NCRPO sa Taipei Economic and Cultural Office o TECO para tulungan siya. Pero nang isasampa na ang kaso laban sa mga sospek, hindi na umano nagpakita ang babae. After the case was documented, pinauwi muna para for inquest, babalik kinabukasan. But the victim never came back. Okay, and provided the fake name. And provided the fake name. Pinakawala ng 2 Chinese suspect dahil walang kasong naisampa laban sa kanila. Napag-alamang wanted pala siya sa Taiwan sa kasong large-scale fraud. The next day, nalaman na lang natin through the help of our police attaché from the Embassy of Taiwan na she is a fugitive and she has a deportation order here in the Philippines. Kaya we immediately conducted manhunt for the arrest. Kanina natunton ng mga operatiba ng Regional Special Operations Group ng Intelligence Division ng NCRPO ang babae sa Mabalacat, Pampanga. Agad siyang dinala sa NCRPO kung saan siya sinalubong ng police attaché ng Taiwan na si Charlie Wu. Sing Tong Chen aniya ang tunay na pangalan ng babae. I request for the police officer to provide any one pictures of her, and then they gave me one picture, and because in Taiwan we have the facial recognition technology, Okay. so I request for to run this kind of a database to verify her true identity, and finally we got it, and to verify she was wanted by our government. Inamin din umano ni Chen ang krimen. I tried to ask her about her case in Taiwan, and she admitted she has one case in Taiwan is related to the fraud case. Inaalam pa ni Wu kung ilan ang nabiktima ni Chen sa Taiwan na nagtago umano sa Pilipinas noong 2020. Pansamantalang mananatili sa custodial facility ng Bureau of Immigration si Chen habang inihahanda ang kanyang deportation pabalik ng Taiwan. Jeff Caparas, ABS-CBN News.